Okay, so after natin i-declare yan, ang next naman is we will create yung tinatawag natin na function. At yun, suggestion is registered. So we will take that. Okay, so yan ngayon yung magiging function natin. So basically, yung pinakatrabaho niya is to send ng data sa server at saka yung server pabalik sa atin. At of course, along with this, yung design ng registration natin. So, magkakaroon tayo ng full name na text field dito. Now, yung next part na gagawin naman natin dito is kailangan natin ng variable na mag-hold sa full name sa registration natin. So, para makapag-create tayo ng variable, gagamit tayo ng tinatawag na const. Okay? And then, sasabihin natin, ang variable natin will be full name. Pero, lalagyan muna natin siya ng opening and closing bracket. Tapos, ang variable name natin will be full name. So, ang full name, siya yung hahawak ng current value. So, in this case kasi, ang current value natin ay wala. Now, next is we do have yung tinatawag na set full name. So, ang set full name naman natin, ang pinakatrabaho niya is to update yung full name natin. Okay, so remember na ang full name is yung current value. Ang set full name naman will be the one na mag-update sa full name natin once na may tinatype na yung user natin. Okay? Kasi yung text field natin, una, wala yung laman. So, yun yung magiging value nito. Tapos, kapag nag-type ka na sa text box, isa-set full name natin or i-update natin yon. So, paano mangyayari yon? So, una, pupunta tayo dito kay React. Lalagyan nyo siya ng comma. And then, mag-open and closing curly bracket ka dyan. Sa loob niyan, i-declare natin yung tinatawag natin na use state. Yan. So, si use state, gagamitin natin siya to check if meron bang changes nangyayari doon sa text box natin. Now, as you can see, nag-suggest siya dito sa line 6 na i-equal daw natin siya sa use state. So, i-equal natin siya ngayon using yung tab. Yan. So, makikita nyo ngayon na yung initial value is empty. And then, kapag nag-type yung user natin, mapapansin yan ng use state, i-update ni full name ngayon yung magiging full name natin with text. So, papalitan lang natin ito ng string. Then, yung full name natin ay set na po siya. Now, yung next step naman natin dito sa baba, ang gagawin natin is magkakaroon tayo ng function. So, ang function natin, magra-run lang siya when we submitted yung form natin. So, para makagawa tayo ng function, we will use ulit yung const and then tatawagin natin siya ng handle submit. Yan. So, yan yung magiging function ngayon natin. Tapos, equal natin siya. So, maglalagay tayo ng async. Bakit ka maglalagay ng async? Yung async kasi guys, gagamit tayo ng method na await kasi maghihintay tayo sa response ni server kapag nag-request tayo sa kanya. And then, maghihintay din tayo or maghihintay din yung server na makapag-send tayo ng form sa kanya. So, yun yung purpose ng async natin. Then, meron tayong variable na e. So, kukunin lang natin siya. And then, lagay natin yung e. And then, equal, greater than, and then yung opening and closing curly bracket natin. Okay? So, mapapansin nyo, meron siyang suggestion dito na e.prevent default. So, kukunin natin yan. So, ano yung purpose ng e.prevent default? Ang purpose niyan is pipigilan niya yung form natin na mag-load siya. Bakit natin kailangan pigilan yon? Kasi kapag ang form nyo is continuous siya na naglo-loop, ibig sabihin nun, lahat ng tinatype natin, no, nawawala siya kapag nagre-refresh siya palagi. So, ang purpose ng e.prevent default ay hindi niya ire-refresh
yung mismong page natin. So kapag nagta-type tayo, hindi nawawala yung mga ini-input natin.